salitang 5 billion pesos ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng Alejandro Group of Companies, ngunit para kay Marco Alejandro, ang CEO, ito'y ingay lamang na walang kahulugan. Nakatitig siya sa mga numero na nakaproject sa malaking screen sa harapan, pero hindi ito ang tunay niyang nakikita. Sa kanyang isipan, ang mga numero ay nagiging mga blangkong linya, mga guhit na walang patutunguhan. Dinampot niya ang mamahaling pluma sa ibabaw ng mesa at nagsimulang gumuhit ng mga walang kwentang bagay sa isang piraso ng tissue paper. Isang parisukat, isang bilog, isang mukha na walang emosyon. Ito na ang buhay niya sa loob ng 5 taon. Tagumpay sa labas, pero isang malaking kabasyuhan sa loob. Isang kaharian na siya ang hari, ngunit wala namang reyna. Wala namang dahilan para magdiwang. Sa tingin ko, Mr. Chairman, this is a very risky move, sabi ng isang matandang miyembro ng board, si Mr. Salcedo, na humihigop ng kanyang kape. Masyadong malaki ang kapital na ilalabas natin. Naramdaman ni Marco ang titig ng kanyang ina, si Doña Isabela Alejandro, mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Isang titig na nagsasabing, "Sagutin mo siya! Ipakita mo kung sino ang boss!" Itinigil ni Marco ang kanyang pagguhit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, at sa isang iglap, ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng talas at awtoridad na kinatatakutan ng lahat sa kumpanya. "Ang risk, Mr. Salcedo, ay parte ng paglago," malamig niyang sabi. Ang boses niya'y sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Kung mananatili tayo sa kung saan tayo komportable, dito na lang din tayo mamamatay. The 5 billion is not an expense. It's an investment for our next 50 years. Tumahimik ang buong silid. Walang nangahas na sumagot pa. Nakita ni Marco ang bahagyang pagngiti sa labi ng kanyang ina. Isang ngiti ng pag-apruba. Ngunit para kay Marco, wala na itong epekto. "Meeting adjourned!" anunsyo niya, "sabay tayo." Hindi na niya hinintay ang reaksyon ng iba. Mabilis siyang naglakad palabas ng silid, tila ba may hinahabol na hangin na hindi niya mahanap. "Marco, anak," tawag ni Doña Isabela. Lumingon siya. "Yes, ma? Magaling ang ginawa mo kanina. I'm proud of you." Tumangulang siya. "Thank you, ma. May kailangan lang po akong bilhin sa mall." Isang palusot, isang rason para makatakas. Ang totoo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang umalis sa gusaling iyon na unti-unting sumasakal sa kanya. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa isang high-end na mall sa Makati. Napapaligiran ng mga mamahaling brand at mga taong masayang namimili, mas lalo niyang naramdaman ang pag-iisa. Pumasok siya, naglalakad-lakad lang, pinagmamasdan ang mga pamilyang magkakasamang tumatawa. Isang ama na buhat-buhat ang kanyang maliit na anak na babae. Isang mag-asawa na magka-holding hands habang tumitingin ng gamit. Mga eksenang kailanman ay hindi niya naranasan. At marahil kailanman ay hindi na mararanasan pa. Napahinto siya sa tapat ng isang toy store. May isang bagay sa loob na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang babae. Nakatalikod ito sa kanya, abala sa pagpili ng laruan. May 2 batang lalaki sa tabi nito, parehong nakasuot ng asul na t-shirt. May kung anong pamilyar sa tindig ng babae. Sa paraan ng paggalaw ng kanyang buhok kapag yumuyuko siya. Sa hubog ng kanyang balikat. Isang pamilyar na kirot ang biglang gumuhit sa dibdib ni Marco. 5 taon na. 5 taon na niyang pilit na binubura ang alaala ng babaeng iyon. Pero heto, sa isang iglap, bumabalik lahat dahil lang sa isang anino. "Huwag kang umasa, Marco!" sabi niya sa sarili. "Itigil mo na yan!" Akmang tatalikod na sana siya nang biglang lumingon ng bahagya ang babae para kausapin ang isa sa mga bata.
Nakita ni Marco ang gilid ng mukha nito. Sapat na iyon para tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi. Hindi maaari. Nakatayo lang siya roon, tila isang estatwa sa gitna ng daanan, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang tainga, mas malakas pa sa maligayang tugtugin ng Pasko sa loob ng mall. Liana. Liana Reyes. Pagkatapos ng 5 taon, heto siya. Heto siya sa harapan niya, ilang metro lang ang layo, totoo at hindi isang panaginip, parang walang nagbago sa kanya. Ang buhok niyang mahaba at itim, ang balat niyang kayumanggi, ang paraan ng kanyang pagtayo, lahat ay nakaukit pa rin sa kanyang alaala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palapit. Gusto niyang magtanong kung bakit. Bakit siya umalis ng walang paalam? Bakit hindi niya sinagot ang daan-daang tawag niya? Bakit niya siya iniwan? Ngunit bago pa man siya makakilos, isa sa mga bata ang aksidenteng nakabitiw sa hawak nitong laruang robot. Gumulong ito at huminto malapit sa paanan ni Marco. "Oops! Sorry, Mama!" sabi ng bata. At tumakbo ito para kunin ang laruan. Yumuko ang bata at nang itaas niya ang kanyang mukha para ngumiti sa kanyang ina, ang mga mata nito ay direktang tumama sa mga mata ni Marco. At sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ni Marco ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Pagkagulat, pagkalito. Isang malakas na kabog sa kanyang dibdib na halos ikasira nito. Ang mga matang iyon. Ang mga matang iyon ay hindi kay Liana. Iyon ang mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa isa pang bata na nakatayo sa tabi ni Liana. Pareho sila ng muka. Kambal. Ang isip ni Marco ay biglang naging isang calculator. 5 taon. 5 taon na silang hindi nagkikita. Kung ang mga batang ito ay nasa 4 na taong gulang, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng tanong, ang lahat ng galit, ang lahat ng panghihinayang, lahat ay biglang nagkaroon ng sagot. Isang sagot na nakatayo sa harapan niya, may hawak na laruang robot at nakangiti. May mga anak sila. May mga anak siya. Sa wakas, tuluyang lumingon si Liana, marahil ay nagtataka kung bakit natigilan ang kanyang anak. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Marco ang lahat sa mga mata ni Liana sa loob ng 1 segundo. Ang pagkabigla, ang takot, ang sakit ng nakaraan. At pagkatapos, na parang isang kurtinang bakal na ibinagsak, ang lahat ng emosyon ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at blangkong pader. Isang pader na itinayo para itago ang lahat, para protektahan ang sarili, para itaboy siya. Hindi niya ito papayagan. Hindi ngayon. Hindi alintana ang mga taong dumadaan, humakbang si Marco. 1, 2, 3. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tumigil siya nang nasa sapat na siyang layo para marinig siya nito. Ang pangalan niya ay gustong kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit tila ito'y nabara. Pinilit niya. Nanginginig ang kanyang boses, basag at puno ng 5 taong pagdurusa. "Liana!" Liana turned back, her eyes wide with shock, then immediately became as cold as ice. Ang lamig sa mga mata ni Liana ay tila isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Marco. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa isang iglap, ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang Liana na minahal niya, kundi isang estranghero. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ng 2 bata, ang mga daliri humigpit na tila ba anumang oras ay may aagaw sa kanila. "Mama! Sino po siya?"
Tanong ng batang nakapulot ng laruan, ang boses ay puno ng inosenteng pagtataka. Hindi sumagot si Liana. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig kay Marco, isang titig na puno ng babala. Isang titig na nagsasabing, "Huwag kang lalapit." At pagkatapos, tumalikod siya. Hinila niya ang kanyang mga anak, palayo kay Marco, palayo sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. "Liana, wait!" Sigaw ni Marco, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay ng mall. Sinundan niya sila ng tingin. Naglakad si Liana ng mabilis, hindi lumilingon. Ang dalawang bata ay halos tumakbo na para lang makasabay sa kanyang mga hakbang. Nakita ni Marco kung paano sila nawala sa gitna ng maraming tao na parang isang multo na muling naglaho. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa. Ang dibdib niya ay sumisikip. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang 5 taon ng paglimot ay nasayang sa loob ng 5 minuto. At sa pagkakataong ito, hindi lang alaala ang bumalik. May 2 maliliit na mukha at 2 pares ng mga mata. Ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ni Liana. Bawat hakbang niya palayo sa toy store ay parang isang pagtakbo para sa kanyang buhay. Mahigpit ang hawak niya sa maliliit na kamay ni Leo at Liam, sapat na para maramdaman niya ang init ng mga ito laban sa nanlalamig niyang balat. "Mama, dahan-dahan po," sabi ni Liam, ang mas seryoso sa dalawa. "Sorry anak, may kailangan lang tayong uwian agad," sabi ni Liana, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang lumingon, ngunit nararamdaman niya. Nararamdaman niya ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanyang likuran, isang titig na parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Nang makarating sila sa parking lot at maisakay ang mga bata sa luma nilang kotse, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Nanginginig niyang isinara ang pinto, isinandal ang noo sa manibela, at ipinikit ang mga mata. Bakit ngayon? Bakit kung kailan maayos na ang lahat? Kung kailan nakapagtayo na siya ng isang maliit ngunit payapang mundo para sa kanyang mga anak, bigla na lang itong lilitaw na parang isang bagyo. Ang biyahe pa uwi sa kanilang maliit na apartment sa Quezon City ay blanko. Ang isip ni Liana ay lumilipad pabalik sa nakaraan, sa isang gabing madilim at malamig, 5 taon na ang nakalilipas. Nasa loob siya ng isang napakalamig na opisina, kaharap ang isang lalaking naka-Amerikana na hindi man lang ngumingiti. Ang abogado ng mga Alejandro. Ibinaba nito ang isang sobre sa lamesa. "Naglalaman yan ng halaga na sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay," sabi ng abogado, ang boses ay walang emosyon. "Malayo dito, malayo kay Marco." "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," sagot ni Liana, hawak ang tiyan niyang hindi pa halata. "Gusto ko lang makausap si Marco." Tumawa ng bahagya ang abogado, isang tawang mapang-insulto. "Miss Reyes, sa tingin mo ba ay hindi alam ni Marco ito? Siya mismo ang nag-utos sa amin na ayusin ito. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng eskandalo. Lalo na ngayon na malapit na siyang ma-promote bilang CEO." Gumuho ang mundo ni Liana. "Pero, mahal niya ako," halos pabulong niyang sabi. "Ang pagmamahal ay hindi nakakabili ng respeto, Miss Reyes," sabi ng abogado, tumatayo na. "Kung talagang may natitira ka pang pagmamahal para sa kanya, aalis ka ng tahimik. Kung hindi, sisiguraduhin ng pamilya Alejandro na hindi mo lang siya makikita, kundi pati na rin yang dinadala mo." Iyon ang huling salita. Isang banta. Isang lason na kumalat sa buong sistema niya. At naniwala siya. Paano siyang hindi maniniwala? Lahat ng tawag niya, lahat ng text, walang sagot. Para siyang bulang naglaho sa buhay ni Marco. "Mama,
Okay ka lang po? Naputol ang pagbabalik tanaw ni Liana sa boses ni Leo. Napatingin siya sa salamin sa harap at nakita ang dalawang pares ng mga matang nag-aalala para sa kanya. Ang mga mata ni Marco. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Okay lang si mama anak, pagod lang. Pilit siyang ngumiti. Pagdating sa bahay, matapos niyang patulugin ang kambal, naupo siya sa dilim ng sala. Ang tanging ilaw ay mula sa poste sa labas ng bintana. Ang katahimikan ng gabi ay mas lalong nagpaingay sa mga takot sa loob ng kanyang isipan. Hindi ito isang bangungot na basta na lang maglalaho. Totoo siya. Nakita niya si Liana. At ang mas malala, nakita niya ang mga bata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan at amo sa coffee shop na pinagtatrabahuhan niya, si Clara. Hello, Bes? Gabi na Napatawag ka? Sagot ni Clara sa kabilang linya. Clara? Nagsimulang manginig ang boses ni Liana. Nakita ko siya. Hindi na kailangang itanong ni Clara kung sino. Alam niya ang buong kwento. Saan? Kailan? Anong nangyari? Ikinuwento ni Liana ang lahat, bawat detalye, habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Ang pagkabigla, ang mga mata ni Marco, ang titig niya sa mga bata. Anong gagawin ko, Clara? Tanong ni Liana. Ang boses ay basag na. Paano kung guluhin niya kami? Paano kung kunin niya ang mga anak ko? Huminga ka ng malalim, Liana. Pagpapakalma ni Clara. 5 taon siyang nawala. 5 taon siyang hindi nagparamdam. Wala siyang karapatan. Tandaan mo yan. Pero paano kung... Walang pero-pero, putol ni Clara. Pinalaki mo ang mga batang yan mag-isa. Ipinaglaban mo sila. Hindi mo hahayaan ang sinuman, kahit pa si Marco Alejandro, na sirain ang buhay na binuo mo para sa kanila. Maging matapang ka. Ang mga salita ni Clara ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Tama ito. Lumaban siya noon. Lalaban siya ulit ngayon. Para kay Leo. Para kay Liam. Pinatay niya ang tawag at huminga ng malalim. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho kanina. Ngayong gabi, itatayo niya itong muli. Mas mataas, mas matibay. Kinabukasan, pilit niyang ibinalik sa normal ang lahat. Naghanda siya ng almusal. Nagbasa ng kwento. Naghatid sa mga anak niya sa kanilang maliit na eskwelahan. Ito ang buhay niya. Ito ang mundo niya. Walang lugar si Marco Alejandro dito. Pagbaba niya ng kotse at habang tinutulungan sina Leo at Liam na ayusin ang kanilang mga bag, isang pamilyar na anino ang tumama sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kabilang gilid ng kalsada, nakaparada ang isang makintab at itim na luxury car. Isang kotse na hindi nababagay sa simpleng kalye na iyon. Nakasandal dito ang isang lalaki. Nakasuot ng mamahaling business suit. Si Marco. At hindi siya nakatingin kung saan. Nakatitig siya ng diretso sa kanya. Naghihintay. Ilang araw na ang lumipas mula ng huling pag-uusap nila ni Marco. Tumupad ito sa pangako na bibigyan siya ng espasyo. Ngunit ang presensya nito ay naging isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Mas malala pa, ang sinabi ng assistant ni Marco tungkol sa isa pang nagmamanman ay nagsimulang magkatotoo. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Isang itim na sedan na parating nakaparada sa kanto malapit sa eskwelahan ng mga bata tuwing umaga. Isang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya habang naglalakad siya sa palengke. Noong una, inisip niyang guni-guni niya lang iyon, dala ng stress at pagkabigla. Ngunit habang tumatagal, ang pakiramdam ay nagiging mas totoo, mas nakakakilabot. Para siyang isang hayop na dahan-dahang kinukulong, hindi niya lang alam kung sino ang mga ngaso. Bes, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Clara isang hapon, habang nagtitimpla si Liana ng kape
sa likod ng counter ng kape at kwento. Ilang araw ka nang tulala? Pilit na ngumiti si Liana. Okay lang ako, marami lang iniisip. Ang pangalan ba ng maraming iniisip na yan ay nagsisimula sa M at nagtatapos sa O? Birong sundot ni Clara. Hindi nakasagot si Liana. Hinugasan na lang niya ang mga tasa, ang bawat kuskos ay mas mariin, na para bang may galit siyang inilalabas. Naging abala ang coffee shop ng hapong iyon, puno ng mga estudyante at mga empleyado mula sa mga kalapit na opisina. Sa gitna ng ingay ng gilingan ng kape at tawanan ng mga customer, nahanap ni Liana ang isang uri ng kapayapaan. Dito, siya si Liana, ang manager. Isang ordinaryong babae na may ordinaryong trabaho. Malayo sa anino ng mga Alejandro, ngunit ang kapayapaan ay madaling sirain. Tumunog ang maliit na kampana sa pinto, hudyat na may bagong pasok na customer. Hindi ito pinansin ni Liana, abala sa pag-aasikaso ng isang order. Ngunit napansin niya ang biglaang pagtahimik ng paligid. Ang mga nag-uusap ay tila natigilan. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang puso niya ay tila nalaglag sa kanyang sikmura. Nakatayo sa may pinto ang isang babaeng hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, may kwintas na perlas sa leeg, at bitbit ang isang designer handbag na marahil ay katumbas na ng isang taong sahod niya. Ang hangin ay biglang napuno ng amoy ng kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na matapang at nangingibabaw, na tila gustong tabunan ang pamilyar na halimuyak ng kape. Si Doña Isabela Alejandro. Ang mga mata nito ay matiim na naglibot sa buong kapihan, na may bahagyang pagkunot ng noo, na para bang sinusuri ang isang bagay na marumi. At nang huminto ang mga mata nito sa kanya, isang matamis ngunit huwad ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa counter, ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Si Clara, na nasa tabi ni Liana, ay napahawak sa kanyang braso. Hija, Liana, tama? Bati ni Doña Isabela. Ang boses ay malambing ngunit may lamig. Tumango si Liana, pilit na pinatatatag ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Doña Isabela, anong ginagawa ninyo rito? Napadaan lang ako. I heard from Marco that you work here. It's a charming little place, sabi nito. Kahit na ang mga mata nito ay nagsasabing kabaliktaran. Maganda't nakapagsimula ka ulit. You've done well for yourself. Bawat papuri ay parang isang sampal. Bawat salita ay may nakatagong lason. Ano po ang kailangan ninyo? Diretsahang tanong ni Liana. Ayaw nang magpaligoy-ligoy pa. Ang ngiti ni Doña Isabela ay bahagyang nawala. Direkta ka pa rin pala, tulad ng dati. Tumingin ito sa paligid, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Gusto ko lang malaman kung anong plano mo. Wala akong plano, mabilis na sagot ni Liana. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ng mga anak ko. Talaga ba? Sabi ni Doña Isabela, itinaas ang isang kilay. Alam mo, si Marco, hindi siya mapakali nitong mga nakaraang araw. Apektado ang trabaho niya. At bilang ina, ang gusto ko lang ay ang ikabubuti niya, ang kaligayahan niya. Humigpit ang pagkuyom ng mga kamay ni Liana sa ilalim ng counter. Kung ang kaligayahan niya ang gusto ninyo, sana ay hindi ninyo kami pinaghiwalay noon. Isang saglit na galit ang gumuhit sa mukha ng matanda. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapagkumbabang ngiti. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, at para na rin sa'yo. Hindi mo maiintindihan ang mundo namin, Liana, at hindi mo na naisin na madamay ang mga anak mo dito. Isang direktang pagbabanta. Hindi na ito nakatago sa matatamis na salita. Mahal ko ang mga anak ko, mariing sabi ni Liana. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Alam ko, malumanay na sagot ni Doña Isabela, na para bang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon.
At naniniwala akong matalino kang babae. Lumapit ito ng bahagya at ibinulong ang mga salitang tatatak sa isipan ni Liana magpakailanman. Ang isang matalinong babae ay alam kung kailan dapat manahimik para sa kapakanan ng lahat. Pagkasabi niyon, umayos ito ng tayo, ngumiti ulit, at naghanda ng umalis. Sige na, Hija, aalis na ako. Ayoko nang makaabala pa. Akmang tatalikod na ito ng aksidente nitong nabitiwan ang kanyang handbag. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Mabilis na yumuko ang isa sa mga bodyguard nito para pulutin ang mga nagkalat na gamit. "Oh dear, how clumsy of me," sabi ni Doña Isabela. Ngunit bago pa makuha ng bodyguard ang lahat, may isang bagay na gumulong papalapit sa paanan ni Liana. Isang business card holder na gawa sa ginto. Kinuha ito ni Liana at iaabot na sana nang mapansin niya ang isang card na bahagyang nakausli. Pangalan iyon ng isang kilalang law firm sa bansa. At sa likod nito, may isang sulat kamay na mensahe. Maikli lang. Just in case you need to make the right decision again. Nangatog ang kamay ni Liana. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Doña Isabela na nakangiti sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Hawak kita sa leeg!" Kinuha ng matanda ang card holder mula sa kanyang nanginginig na kamay, tumalikod, at naglakad palabas ng coffee shop na para bang walang nangyari. Naiwan si Liana na nakatayo, hawak ang malamig na counter, habang ang anino ng kapangyarihan ay muling bumabalot sa payapang mundong pilit niyang binuo. Nakaupo si Marco sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng AGC Tower. Ang buong syudad ng Manila ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, isang konkretong gubat na kanyang pinaghaharian. Ngunit ang mga mata niya ay wala sa tanawin. Nakatutok ito sa isang manipis na folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. "Sir, ito na po ang kumpletong report tungkol sa daily routine ni Ma'am Liana," sabi ni Anton, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, kaninang umaga. Ilang oras na niyang tinititigan ang folder, ngunit hindi niya ito magawang buksan. Ang pag-imbestiga sa buhay ni Liana ay isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang gagawin. Para itong isang pagtataksil sa alaala ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa sitwasyon ngayon, wala siyang pagpipilian. Ang pera ay hindi gagana. Ang pilit na paglapit ay lalo lang itong itutulak palayo. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na hindi nakabatay sa kapangyarihan o yaman. Sa wakas, binuksan niya ang folder. Mga litrato. Si Liana na naglalakad papasok sa coffee shop. Si Liana na namimili sa palengke. At ang mga litratong nagpatigil sa kanyang paghinga, sina Leo at Liam na masayang naglalaro sa isang parke. Sa ilalim ng isang litrato, may nota mula sa imbestigador. Ang isang bata, si Leo, ay laging may dalang sketchpad, mahilig mag-drawing. Isang ideya ang biglang nabuo sa isipan ni Marco. Isang ideya na simple. Marahil ay hangal pa nga, ngunit ito lang ang tanging bagay na naramdaman niyang tama. Kinansela niya ang kanyang meeting sa mga Hapon na investor. Isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. "Sir, are you sure?" Gulat na tanong ni Anton sa telepono. "This is the Mitsubishi deal?" "Reschedule it," mariing sabi ni Marco. "May mas importante akong kailangang gawin." Pagkababa ng telepono, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang desisyon na hindi para sa kumpanya, kundi para sa sarili niya, para sa kanila. Kinahapunan, naroon siya sa parke. Ang parehong parke na nasa report. Nakasuot pa rin siya ng kanyang business suit,
Ngunit niluwagan na niya ang kanyang kurbata at bahagyang itinupi ang manggas ng kanyang damit. Naramdaman niya ang dumi ng lupa sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mga batang naghahabulan, ang mga mag-asawang magka-holding hands, ito ang mundo ni Liana. Isang mundong simple at totoo. Mula sa malayo, natanaw niya sila. Nakaupo si Liana sa isang bench, nagbabasa ng libro, habang ang kambal ay kasama sa isang maliit na grupo ng mga bata na may outdoor art class. Naglakad siya palapit, ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Hindi siya tumingin kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Leo, na seryosong-seryoso sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Dahan-dahan siyang umupo sa damuhan, ilang talampakan ang layo mula sa grupo na para bang isa lang siyang ordinaryong taong nagpapahinga. Kinuha niya ang isang maliit na notepad at ballpen mula sa kanyang bulsa at nagsimulang gumuhit. Isang building, isang kotse. Mga bagay na alam niya. Wow! Narinig niyang sabi ng isang maliit na boses. Napatingin siya sa gilid. Nakatayo roon si Leo, ang mga matay bilog na bilog habang nakatingin sa kanyang ginuguhit. Ngumiti si Marco. Hello? Ang galing niyo po mag-drawing, sabi ni Leo, hindi inaalis ang tingin sa papel. Salamat. Mahilig ka rin ba mag-drawing? Tanong ni Marco, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Tumango si Leo at buong pagmamalaking ipinakita ang kanyang sketchpad. Isang bahaghari na may araw at dalawang stick figures na magkahawak kamay. Ako po ito, at si Liam. Tapos si Mama po ang araw. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa buong katawan ni Marco. Napakaganda naman yan. Naupo si Leo sa tabi niya. Turuan niyo po ako gumuhit ng kotse na maganda. Sa sumunod na kalahating oras, ang mundo ni Marco ay lumiit. Nawala ang stock market, ang mga deal, ang pressure mula sa kanyang ina. Ang tanging nag-exist ay ang damuhan, ang papel, at ang maliit na batang lalaki sa kanyang tabi. Tinuruan niya itong gumuhit ng kotse. Tumawa sila ng magkamali. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang isang uri ng kaligayahan na purong-puro. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Liana na nakatayo na. Nakamasid ito sa kanila, ang libro ay nakasara na sa kanyang mga kamay. Ang mukha nito ay hindi mabasa, isang pinaghalong pag-aalala, pagtataka, at isang bagay na hindi matukoy ni Marco. Tapos na po! Masayang sabi ni Leo. Itinaas ang kanyang obra. Isang kotse na medyo tabingi, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamagandang sining sa buong mundo. Ang galing mo, Tito! Tito Painter! Sabi ng bata, na may malaking ngiti. Tito Painter. Tumawa si Marco, isang tawang totoo at mula sa puso. Salamat, Leo. Nakita niya ang bahagyang pag-relax ng mga balikat ni Liana. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito sa kanilang pagitan. Ang pag-asang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa kahit anong tagumpay na naramdaman niya sa negosyo. Ito ang tunay na yaman. Isang piraso ng langit, ngunit ang langit ay madaling maging impyerno. Isang anino ang tumabon sa kanila. Napatingala si Marco. Nakatayo sa harapan nila si Liam. Ang mukha nito ay mas seryoso kaysa kay Leo. Ang mga mata nito ay matalas na parang sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Hindi ito nakatingin sa drawing. Nakatitig ito ng diretso sa mukha ni Marco. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagsalita si Liam. Ang boses nito ay maliit ngunit malinaw, at ang tanong nito ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Bakit po kamukha mo kami? Ang tanong ni Liam ay parang isang malakas na kulog sa isang tahimik na hapon. Bakit po kamukha mo kami? Nawala ang ngiti sa labi ni Marco. Ang mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng yelo. Napatingin siya kay Liam, pagkatapos ay kay Leo,
At sa wakas, kay Liana na mabilis nang lumalapit, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano niya sasagutin ang tanong ng isang 4 na taong gulang na bata? Isang tanong na naglalaman ng 5 taon ng sakit, pagsisisi at mga kasinungalingan? Lumuhod si Marco para maging kapantay ni Liam. Tinitigan niya ang seryosong mukha ng bata, isang perpektong maliit na kopya ng sarili niya. Dahil siguro pareho tayong gwapo, pilit niyang biniro. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi natawa si Liam. Sabi po ng lola ko sa pictures, kamukha daw po namin ang papa namin. Ikaw po ba ang papa namin? Bumara ang lalamunan ni Marco. Ang bawat salita ng bata ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw ng, "Oo, ako ang papa ninyo." Gusto niyang yakapin ang mga ito at hindi nabitawan pa. Ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Liana. Isang tahimik na pakiusap na huwag munang sabihin ang anumang makakasakit o makakagulo sa mga bata. "Liam, Leo, halika na! Uuwi na tayo!" sabi ni Liana. Ang boses ay pilit na pinatatag. Hinawakan niya ang kamay ng kambal. "Pero mama!" protesta ni Leo. "Tara na!" mariing sabi ni Liana, hindi nakatingin kay Marco. Bago sila tuluyang umalis, muling nagsalita si Marco, ang boses ay halos pabulong. "Liam, pangako, sasagutin ko ang tanong mo balang araw, kapag medyo malaki ka na." Tumangulang si Liam, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling puno ng pagtatanong. Pinanood ni Marco ang kanilang pag-alis, ang 3 figura na papalayo sa kanya, hanggang sa sila'y maging maliliit na tuldok na lang. Naiwan siyang nakaluhod sa damuhan, mag-isa habang ang mga salita ni Liam ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. "Ikaw po ba ang papa namin?" Pagka-uwi niya sa kanyang malaki at tahimik na penthouse, ang pakiramdam ng kabiguan ay bumalot sa kanya. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO ng AGC. Isa siyang duwag. Isang ama na hindi man lang masagot ang tanong ng sarili niyang anak. Ang sinabi ni Liana, 5 taon na ang nakakalipas, ay biglang bumalik. "Pangako, Marco, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan." Isang sirang pangako. Ngunit bakit? Bakit niya iyon sisirain ng ganoon na lang? Si Liana, ang babaeng mas may isang salita pa kaysa sa kahit kanino, bakit siya aalis ng walang paliwanag? Hindi na niya matanggap ang mga sagot na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon. Na nagsawa na ito, na natakot ito sa buhay na papasukin. Hindi iyon ang Liana na kilala niya. May mali, may kulang sa kwento. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. Pumunta siya sa kanyang walk-in closet at binuksan ang isang safe na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles at alahas, naroon ang isang kahon. Isang kahon ng mga alaala. Kinuha niya mula sa loob ang isang luma at gasgas ng cellphone. Ang cellphone na gamit niya 5 taon na ang nakalipas. Matagal na itong hindi gumagana, ngunit itinago niya ito dahil naroon ang kanilang mga huling litrato, ang kanilang mga huling mensahe. Kinabukasan, dinala niya ito sa isang kilalang IT expert, isang hacker na may utang na loob sa kanya. "Kailangan kong ma-recover ang lahat ng data sa phone na to, lalo na ang mga deleted files, text messages, at call logs mula 5 taon na ang nakalipas." Utos ni Marco. Ang boses ay seryoso. "Bayaran kita kahit magkano." "Madali lang yan, Sir Marco," sabi ng lalaki. "Pero baka tumagal ng ilang araw." "Gawin mo sa loob ng 24 na oras, madiing sabi ni Marco. Ang mga sumunod na oras ay isang paghihirap. Pumasok siya sa opisina, ngunit lumilipad ang kanyang isip. Bawat ring ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Bawat email ay hindi niya mabasa ng maayos.
Ang tanging hinihintay niya ay ang tawag mula sa IT expert. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina at umiinom ng alak, tumunog ang kanyang cellphone. "Sir Marco!" sabi ng boses sa kabilang linya. "Anong nakuha mo?" tanong ni Marco, na paupo ng tuwid. "Marami, sir. Pero may isang bagay na kakaiba. Sa loob ng 2 linggo, 5 taon na ang nakalipas, may humigit kumulang 50 tawag at 30 text messages mula sa iisang unregistered number. Lahat po ng yon naka-block at diretso sa deleted items. Mukhang may nag-install ng isang special software sa phone ninyo noon para automatikong i-block at i-delete ang anumang komunikasyon mula sa numerong yon." Nanigas si Marco sa kanyang kinauupuan. "Kaya mo bang i-trace kung kaninong numero yon?" "Hindi na po, sir. Masyado ng luma. Pero may mga na-recover po akong fragments. Mga pira-pirasong text messages na hindi tuluyang nabura." "Basahin mo sa akin," utos ni Marco, ang puso niya'y dumadagundong. Nag-alinlangan ang lalaki. "Sir, ito po ang mga nabuo ko." "Marco, sumagot ka. Kailangan, usap, importante. At saka, Marco, buntis ako." Nahulog ang hawak na baso ni Marco. Nagkalat ang alak at bubog sa mamahaling sahig, ngunit hindi niya ito inalintana. Buntis! Alam na niya. Alam na niya sa puso niya, ngunit iba pa rin pala kapag narinig mo na. Sinubukan niyang magpaalam. Paulit-ulit, pero hindi ito nakarating sa kanya. Sino? Sino ang gagawa ng ganito? Isang mukha lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng taong may kakayahang gawin ang lahat para makontrol ang kanyang buhay, ang kanyang ina. "Hindi," sabi niya sa sarili. "Hindi niya magagawa to." Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. Bago pa man makabawi si Marco sa kanyang pagkabigla, muling nagsalita ang IT expert, ang boses nito ay mas seryoso. "Sir, may isa pa. May na-recover ko po ang isang audio file, isang voicemail, boses po ni Ma'am Liana. Umiiyak po siya." "Isend mo sa akin," utos ni Marco. Ang boses niya ay halos hindi na marinig, tuyo at garalgal. Ngayon din. Pagkababa ng tawag, ilang segundo lang ang lumipas at isang email notification ang lumabas sa kanyang computer screen. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse para i-click ang file. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na ibabaw ng kanyang mesa at ipinikit ang mga mata. Huminga siya ng malalim, pinipilit na ihanda ang sarili sa anumang maririnig. Pagkatapos, pinindot niya ang play. Sa una, ingay lang. Mahinang static. Mahinang. At pagkatapos, "Marco! Marco, please! Kung naririnig mo to, sagutin mo naman. Ilang linggo na kitang tinatawagan." Ang boses ni Liana. Basag. Puno ng sakit. Puno ng pagod. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit sa boses niya ay sariwang-sariwa na parang nangyayari lang sa kasalukuyan. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. May pinapunta sila dito. Abogado daw ninyo. Sabi nila, ayaw mo na sa akin. Na ayaw mo ng gulo." Isang hikbi. Isang mahabang, nakakadurog na hikbi. "Marco, totoo ba? Totoo bang ayaw mo sa magiging anak natin? Buntis ako. Marco, magkakaanak tayo. Pakiusap. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi nila." Ang huling mga salita ay halos bulong na lang, nalunod sa kanyang sariling mga luha. Pagkatapos, katahimikan. Natapos ang recording. Ngunit para kay Marco, paulit pa rin itong tumutugtog sa kanyang isipan. "Buntis ako, Marco. Sabihin mong hindi totoo." Umiiyak siya. Isang mababang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng hayop na nasasaktan. Sinuntok niya ang mesa, hindi alintana ang sakit na gumuhit sa kanyang mga kamao.
Ang galit, isang dalisay, nagniningas na galit na hindi niya panaramdaman kailanman, ay umakyat mula sa kanyang sikmura, kumalat sa kanyang dibdib, at sinunog ang bawat ugat sa kanyang katawan. Hindi ito galit kay Liana. Hindi ito galit sa mundo. Ito ay galit para sa isang tao. Tumayo siya, ang silya niya'y tumumba sa likuran. Naglakad siya palabas ng opisina, nilagpasan ang kanyang nag-aalalang sekretarya at dumiretso sa elevator. May isang lugar lang siyang kailangang puntahan, ang mansyon ng mga Alejandro, ang pugad ng kasinungalingan. Hindi na siya nag-abalang mag-doorbell. Ginamit niya ang kanyang susi at pumasok na parang isang bagyo. Naabutan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, kalmadong nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsaa, na tila ba walang anumang problema sa mundo? "Marco, anak! Ginabi ka yata!" Hindi na naituloy ni Doña Isabela ang sasabihin. Inilapag ni Marco ang kanyang cellphone sa glass table sa harapan nito ng buong lakas. Nag-crack ang screen. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Marco, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Tumingin si Doña Isabela sa cellphone pagkatapos ay sa galit na mukha ng kanyang anak. Ang kalmadong ekspresyon nito ay hindi nagbago. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Wag na tayong maglokohan, ma!" sigaw ni Marco, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tinaasan niya ng boses ang kanyang ina. "Ang tawag! Ang mga text! Ang software sa telepono ko! Ang abogado na pinapunta mo kay Liana!" Bawat salita ay isang akusasyon. Bawat salita ay isang piraso ng katotohanang pilit niyang tinatakasan, ngunit ngayon ay nasa harapan na niya. Sa wakas, nakita ni Marco ang isang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Isang kislap ng pagkabigla sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nawala. Ibinaba nito ang librong binabasa. Dahan-dahan itong tumayo, puno ng dignidad at awtoridad. "At kung ginawa ko nga, ano ngayon?" malamig niyang sabi. Ang pag-amin na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Kinumpirma nito ang lahat. "Bakit?" Halos pabulong na tanong ni Marco, ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng hindi maipaliwanag na sakit. "Bakit, ma?" "Dahil kailangan," mariing sagot ni Doña Isabela, ang mga matay nanlilisik. "Ang babaeng iyon, isang pagkakamali, isang distraksyon sa iyong kinabukasan. Muntik ka nang masira dahil sa kanya. At nang malaman kong buntis siya, hindi ko hahayaang isang bastardo ang sisira sa pangalan ng pamilya Alejandro." "Mga anak ko sila!" sigaw ni Marco, ang boses ay basag na. "Pamilya ko sila, wala kang karapatan." "Ako ang may karapatan," ganti ni Doña Isabela. "Ako ang iyong ina. Ginawa ko lang ang dapat gawin para iligtas ka sa isang pagkakamali." Tinitigan ni Marco ang babaeng nasa harapan niya. Hindi na niya ito nakikilala. Hindi ito ang inang nag-alaga sa kanya. Isa itong halimaw na binalot sa mamahaling damit at perlas. Isang estranghero na sumira sa kanyang buhay dahil sa pride at pera. Ang mundo ni Marco ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang paggalang at pagtitiwala sa kanyang ina, ay nabasag at naging abo. Ang taong pinaniniwalaan niyang kakampi niya ay siya palang pinakamatindi niyang kalaban. Napailing siya, ang mga luha ng galit at sakit ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Sinira mo ang buhay ko," sabi niya. Bawat salita ay puno ng pagkasuklam. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang tumingin pa sa mukha nito. Naglakad siya palabas ng mansyon, palabas ng pekeng paraiso na iyon, at bawat hakbang ay isang paglayo sa kanyang nakaraan. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, doon bumuhos ang lahat. Humagulgol siya.
Isang iyak na hindi na para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa nawalang panahon. 5 taon. 5 taon na ninakaw sa kanya. 5 taon na hindi niya nakasama ang kanyang mga anak. 5 taon ng pagdurusa ni Liana ng mag-isa. Lahat dahil sa kasinungalingan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pagluluksa ay tapos na. Panahon na para itama ang lahat. May isang tao siyang kailangang puntahan. Isang taong kailangang malaman ang buong katotohanan. Pinaandar niya ang makina at pinaharurot ang kotse sa gitna ng gabi, patungo sa tanging direksyon na mahalaga sa kanya ngayon. Patungo kay Liana. Malakas ang buhos ng ulan. Ang bawat patak ay parang martilyo sa yero nilang bubong, isang walang tigil na ingay na sumasabay sa gulong nagaganap sa isipan ni Liana. Mahimbing nang natutulog ang kambal sa kanilang kwarto, hindi alintana ang bagyo sa labas, at ang mas malaking bagyo na namumuo sa puso ng kanilang ina. Kanina pa siya hindi mapakali. Ang mga salita ni Doña Isabela ay parang lason na nanunuot pa rin sa kanyang sistema. Ang business card ng abogado, ang nakatagong banta. Lahat ay nagpapaalala sa kanya na ang kapayapaan ay isang hiram na bagay lamang. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang malakas at desperadong katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatalon si Liana sa gulat. Sino ang kakatok sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang itim na sedan. Ang mga matang nagmamanman. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso niya'y kumakabog sa takot. Sumilip siya sa maliit na butas. At ang takot niya ay napalitan ng mas matinding pagkalito. Si Marco. Nakatayo sa labas ng kanyang pinto, basang-basa ng ulan. Ang mamahalin niyang damit ay lukot at puno ng putik. Ang buhok niya ay magulo, ngunit ang pinakanakapangilabot ay ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito, walang buhay, na parang isang taong nakakita ng sarili niyang kamatayan. Nag-alinlangan si Liana. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na huwag itong papasukin. Ngunit ang awa, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, ay nanaig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok si Marco sa loob, nag-iwan ng mga basang bakas sa sahig. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at buhok. Nakatayo lang siya sa gitna ng maliit na sala, nakatingin kay Liana, ang mga labi ay nanginginig. Marco, anong nangyari sa'yo? Hindi niya napigilang itanong. Hindi ito sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay napuno ng luha. Isang butil ang pumatak, humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Liana, patawarin mo ako, basag niyang sabi. Para saan? Malamig na tugon ni Liana, muling itinatayo ang kanyang pader. Sa lahat, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Sa 5 taon, sa pag-aakalang iniwan mo ako, sa hindi ko pag-alam, sa lahat ng paghihirap mo ng mag-isa. Kumunot ang noo ni Liana. Hindi kita maintindihan. Huminga ng malalim si Marco na tila nag-iipon ng lakas. At pagkatapos nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat, ang lumang cellphone, ang IT expert, ang mga blocked calls at deleted messages, ang voicemail. Habang nagsasalita si Marco, nakatitig lang si Liana. Bawat salita ay parang isang alon na humahampas sa pader na itinayo niya. Noong una, hindi siya naniwala. Isa na namang laro? Isang mas malaking panloloko? Ang alaala ng pagbisita ni Doña Isabela ay sariwa pa. Ngunit ipinagpatuloy ni Marco ang kwento. Ikinuwento niya ang pagharap niya sa kanyang ina. Ang pag-amin nito. Ang bawat masakit na salitang binitiwan nito. Hindi ko hahayaang isang bastardo ang sisira sa pangalan ng pamilya Alejandro. Sa pag-uulit ni Marco sa mga salitang iyon,
Nakita ni Liana ang panginginig ng kanyang mga kamao, ang galit at pagkasuklam sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam ni Liana na hindi ito kasinungalingan. Ang sakit sa mga mata ni Marco, hindi iyon kayang pekein. Ang pader sa kanyang puso ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang makapangyarihang CEO na kumausap sa kanya sa labas ng eskwelahan. Ito ang Marco na minahal niya 5 taon na ang nakalipas. Mahina, nasasaktan, at totoo. Lahat ng paghihirap mo, kasalanan ko. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay halos mawala na. Kung naging mas matapang lang sana ako noon, kung ipinaglaban lang kita, hindi ka sana dumaan sa lahat ng ito ng mag-isa. Hindi na niya kinaya. Napaluhod si Marco sa sahig, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang makisig at dominanting lalaki ay naging isang paslit na umiiyak sa gitna ng kanyang sala. Ang tanawin ay dumurog sa natitirang tibay ng puso ni Liana. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng awa at ng sakit na pareho nilang nararamdaman. Biktima rin pala siya, silang dalawa. Biktima ng isang mapanlinlang na laro ng kapangyarihan. Lumapit si Liana. Hindi niya ito hinawakan. Hindi pa niya kaya. "Tumayo ka dyan, Marco!" Mahina niyang sabi. Umiling si Marco, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi! Hanggat hindi mo ako mapapatawad!" Natahimik si Liana. Pagpapatawad. Isang salitang napakadaling sabihin, ngunit napakahirap ibigay. Ang mga gabi na umiiyak siya mag-isa habang yakap ang 2 sanggol. Ang takot na hindi niya alam kung paano sila bubuhayin. Ang sakit ng pag-abandona. "Gusto kong maniwala, Marco." Halos pabulong niyang sabi, ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. "Gusto kong maniwala sa lahat ng sinabi mo." Itinaas ni Marco ang kanyang mukha, ang mga matay puno ng kaunting pag-asa. "Pero paano?" Tanong ni Liana, ang boses ay basag na. 5 taon, Marco. 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan na itinapon mo ako. Paano ako magtitiwala ulit? Bago pa man makasagot si Marco, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang cellphone ni Marco na nasa sahig ay umilaw at nagring ng walang tigil. Hindi ito pinansin ni Marco. Nakatitig lang siya kay Liana. Ngunit ang tawag ay mapilit. Muling tumunog. At muli. Sa wakas, kinuha ito ni Marco marahil para patayin. Ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. "Si Anton!" sabi niya. "Assistant ko. Hindi to tatawag kung hindi importante." Sinagot niya ang tawag, inilagay sa speakerphone. "Anton, not now." Sir, kailangan ninyong makita to!" Sabi ng boses ni Anton sa kabilang linya, halatang natataranta. "Buksan niyo po ang internet, kahit anong news site. Nagtrending po. Sir, may nag-leak ng pictures. Pictures ninyo kasama si Ma'am Liana at ang kambal." Ang mga salita ni Anton ay parang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na sala ni Liana. "May nag-leak ng pictures? Pictures ninyo kasama si Ma'am Liana at ang kambal." Nanigas si Marco, ang cellphone ay halos madulas sa kanyang nanginginig na kamay. Si Liana naman ay napahakbang paatras, ang kanyang mukha ay biglang namutla, na para bang nakakita ng multo. Anong pictures?" Halos pabulong na tanong ni Liana. Nanginig ang kamay ni Marco habang binubuksan ang internet browser sa kanyang cellphone. Ilang pindot lang at ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay bumulaga sa kanya. Nasa lahat ng sikat na showbiz at business news blogs. Shocking! Billionaire CEO Marco Alejandro. May lihim na pamilya? Sino ang misteryosong babae at kambal na lalaki sa buhay ng AGC Air?
At sa ilalim ng mga nakakagulat na headline, naroon ang mga litrato. Mga litratong kuha ng hindi nila alam. Isang litrato nila sa mall noong unang araw na nagkita sila ulit. Isang litrato ni Marco na kausap si Liana sa labas ng eskwelahan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang malinaw na litrato ni Marco na nakaluhod sa damuhan. Masayang katabi si Leo habang si Liam ay nakatayo sa harapan nila. Ang mga mukha ng kambal ay nakablur, ngunit kahit sino ay makikilala ang kanilang buhok, ang kanilang damit, ang kanilang tindig. Ang pribado at tahimik na mundong pilit na binuo ni Liana para sa kanyang mga anak, winasak sa isang iglap. Isinapubliko para pagpiestahan ng lahat. Hindi! Naibulong ni Liana, napahawak sa dingding para suportahan ang sarili. Paano? Sino ang gagawa nito? Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa galit. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit bago pa man niya ito masabi, muling tumawag ang isa pang tao sa kabilang linya ng kanyang telepono. Isang pangalan na kinasusuklaman niya ngayon, Katrina Sandoval. Sinagot niya ito. Ang panga ay naninigas. Anong kailangan mo? Marco darling, nakita mo na ba ang balita? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Grabe, 'di ba? Kawawa naman yung babae at ang mga bata. Ikaw ang may gawa nito, diretsahang sabi ni Marco. Ang boses ay malamig na parang yelo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Katrina. Ako? Bakit ko naman gagawin yan? I'm just a concerned friend. Pero Marco, isipin mo, ito na ang pruweba. Hindi siya nababagay sa mundo mo. Sisirain lang siya nito. Huwag mo siyang isubo-subo sa madumi mong bibig, nagbabantang sabi ni Marco. See? That world will only destroy her. Come back to where you belong, Marco. Malambing na sabi ni Katrina na para bang nag-aalok ng isang solusyon. Kay Doña Isabela, sa akin, dito ka ligtas. Hindi na niya pinatapos si Katrina. Pinatay niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa sofa. Si Katrina? Kasabwat siya ni Mama, sabi niya kay Liana. Ang boses ay puno ng pait. Ngunit si Liana ay tila wala na sa sarili. Nakatingin ito sa bintana, sa madilim na kalye sa labas, ang mga matay ng lalaki sa takot. Ang pinakamasama niyang bangungot ay nagkakatotoo. Bukas, paglabas nila ng bahay, ano ang naghihintay sa kanila? Mga kamera? Mga reporter na sumisigaw ng mga tanong? Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang mga anak? Paano niya sila poprotektahan? Liana! Lumapit si Marco, ngunit umatras si Liana. Huwag! Sigaw niya at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang purong galit sa mga mata nito. Galit na nakaturo sa kanya. Kasalanan mo to! Kung hindi ka bumalik, hindi sana mangyayari to. Tahimik ang buhay namin. Masaya kami. Liana, aayusin ko to. Paano? Sigaw ni Liana. Ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mga pisngi. Paano mo aayusin ang isang bagay na sira na? Ang mga anak ko, Marco! Ang inosente kong mga anak! Idinamay ninyo sila sa marumi ninyong mundo! Bawat salita niya ay isang sampal sa mukha ni Marco. Totoo. Lahat ay totoo. Dinala niya ang gulo sa buhay nila. Siya ang bagyo. Nawalan siya ng sasabihin. Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng pera niya, ay walang silbi ngayon. Hindi nito kayang burahin ang mga litrato. Hindi nito kayang ibalik ang katahimikan na ninakaw mula sa kanila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, muling tumunog ang telepono. Ngunit hindi na kay Marco.
isang lumang landline sa sulok ng sala ni Liana. Nagkatinginan sila. Bihira lang tumunog ang teleponong iyon. Nag-aalangan, sinagot ito ni Liana. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na kilalang-kilala nila pareho. Isang boses na malamig at puno ng kapangyarihan. Liana, Hija, I hope I'm not disturbing you. Si Doña Isabela. Nabitawan ni Liana ang telepono na para siyang napaso. Pero huli na ang lahat. Narinig na nila pareho ang kasunod na sinabi ng matanda. Sabihin mo kay Marco na may emergency board meeting bukas ng umaga. Kailangan niyang pumunta. Isang mahabang katahimikan. Pumili ka, Marco, sabi ng boses sa telepono, malinaw at malakas, na para bang direktang kinakausap si Marco sa pamamagitan ni Liana. Ang pamilyang ito, o ang mga hamak na yan. Ang tawag ay naputol. Naiwan sa ere ang kanyang ultimatum. Isang pagpipilian sa pagitan ng isang imperyo at ng isang pamilyang sinira nito. Tumingin si Liana kay Marco. Ang mga matay puno ng sakit at pagkabigo. Lahat ng pag-asa, lahat ng posibilidad ng pagpapatawad na nagsimulang sumibol kanina ay natabunan na ng eskandalo. Talo na sila. Talo na siya. Ito na ang dulo. Pagkaalis ni Marco kagabi, hindi na nakatulog si Liana. Inihatid niya ang kambal sa bahay ni Clara bago pa man sumikat ang araw para hindi nila makita ang posibleng gulo na nag-aabang sa labas. Mag-isa na lang siya sa apartment na parang isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang ugong ng tricycle, ang tahol ng aso. Lahat ay parang banta. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. At doon niya nakita ang kaguluhan. Ang pangalan niya, ang pangalan ng mga anak niya, nakakalat sa internet na parang basura. Ang mga komento ay masahol pa sa lason. Gold digger! Halata namang pera lang ang habol. Kawawa ang mga bata, gagamitin lang para makakuha ng sustento. Sino ba yan? Mukhang cheap. Hindi bagay sa isang Alejandro. Pinatay niya ang laptop. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ito na nga ba ang sinasabi ni Doña Isabela? Ito ang mundong sisira sa kanila. Marahil ay tama nga ito. Marahil ay dapat na lang siyang lumayo, tulad ng ginawa niya 5 taon na ang nakalipas. Ngunit may nagbago. Kagabi, nakita niya ang totoong sakit sa mga mata ni Marco. Narinig niya ang katotohanan. Hindi lang siya ang biktima dito. Pareho sila. Habang nag-iisip siya, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ma'am Liana, si Anton po ito, assistant ni Sir Marco. Alam ko pong wala akong karapatan, pero pakiusap, panoorin niyo po ito. May kasamang link ang mensahe. Isang link sa isang live stream. Nag-aalangan, pinindot niya ito. Ang video ay medyo malabo, tila kuha mula sa isang nakatagong cellphone sa loob ng isang silid pulungan. Nakita niya si Marco? Nakatayo sa harap ng isang mahabang lamesa, kaharap ang kanyang ina at ang iba pang mahahalagang tao. At narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pagtatapat ni Marco, ang pag-amin sa kanyang kaduwagan, ang pagtatanggol sa kanya, sa kanilang mga anak. Naramdaman niya ang bawat salita na para bang direktang sinasabi sa kanya. At nang ilapag ni Marco ang kanyang ID at susi sa lamesa, nang sabihin niyang nagbibitiw na siya sa pwesto para sa kanila, doon gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Liana. Hindi na ito ang Marco na duwag. Hindi na ito ang lalaking pinakawalan siya para sa pamilya at sa kumpanya. Ang lalaking nakatayo roon
handang talikuran ang lahat, ay ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking handang ipaglaban sila. Ang mga luha ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o galit. Ito ay mga luha ng paglaya, ng pag-unawa, ng pagpapatawad. Hindi na siya nag-isip pa. Kumuha siya ng payong at mabilis na lumabas ng apartment, hindi alintana ang ambon. Sumakay siya ng taxi. Ang tanging destinasyon sa kanyang isipan ay ang AGC Tower. Pagdating doon, nakita niya ang dami ng media sa entrance. Imposibleng makalapit. Kaya naghintay siya sa kabilang kalsada, sa ilalim ng ulan, ang puso niya'y puno ng kaba at pag-asa. At pagkatapos, nakita niya si Marco na lumalabas mula sa gusali. Naglalakad sa gitna ng mga kumukislap na ilaw ng kamera at sigawan ng mga reporter, ngunit ang mga mata nito ay tila may hinahanap. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang oras. Nawala ang ingay. Nawala ang mga tao. Ang tanging nakikita niya ay si Marco, at ang tanging nakikita ni Marco ay siya. Tumawid si Marco sa kalsada, hindi alintana ang mga sasakyan. Huminto ito sa harapan niya, basang-basa na rin ng ambon, ang mukha ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Walang nagsalita sa kanila. Dahan-dahan, ibinaba ni Liana ang payong, hinahayaan ang ulan na basain silang pareho. At sa isang kilos na nagpapahayag ng lahat ng hindi masabi ng mga salita, humakbang siya palapit at niyakap si Marco ng mahigpit. Naramdaman niya ang pagkabigla sa katawan ni Marco, na sinundan ng pagyakap nito pabalik, isang yakap na puno ng 5 taon ng pangungulila, pagsisisi at pag-asa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalanghap ang amoy niya, ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Dito siya nabibilang. Hindi sa isang tahimik na buhay na puno ng takot, kundi sa mga bisig ng lalaking ito, handang harapin ang anumang bagyo. Patawad! Narinig niyang bulong ni Marco sa kanyang buhok. Umiling si Liana. Wala na tayong kailangang patawarin. Humiwalay sila sa yakap, ang mga mukha ay magkalapit. Pinunasan ni Marco ang mga patak ng ulan, o marahil ay luha, sa pisngi ni Liana gamit ang kanyang hinlalaki. Uwi na tayo, sabi ni Marco. Ang boses ay malambot. Sa unang pagkakataon, ang salitang uwi ay hindi na tumutukoy sa isang lugar, kundi sa isang tao. Tumango si Liana, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa para sa bagong umaga. Habang naglalakad sila palayo, magkahawak kamay, isang cellphone ang nagring sa bulsa ni Marco. Kinuha niya ito, handa nang patayin, ngunit nakita niya ang pangalan sa screen. Tatay! Ang kanyang ama. Ang lalaking matagal nang umalis at lumayo sa poder ni Doña Isabela. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Marco, anak! Sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Napanood ko ang lahat. I'm proud of you. Sa wakas, naging tunay kang lalaki. Isang saglit na katahimikan. Gusto kong makilala ang mga apo ko. 6 na buwan ang lumipas. Ang eskandalo ay matagal nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong issue. Ang pangalan ng mga Alejandro ay unti-unti nang nawala sa limelight. At kasama nito, nawala na rin ang takot at pangamba. Ang araw ng linggo ay maaraw at mahangin. Sa isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa isang tahimik na subdivision sa Antipolo, ang hangin ay puno ng tunog ng tawanan. Sige pa, Leo! Kaya mo yan! Sigaw ni Marco, habang tumatakbo sa likod ng isang maliit na bisikleta. Nakasuot siya ng puting t-shirt at kupas na maong.
malayo sa dating CEO na laging naka-Amerikana. May kaunting grasa sa kanyang braso mula sa pag-aayos ng kadena ng bisikleta kanina. Binitawan niya ang likod ng upuan. Sa unang 2 segundo, umalog-alog ang bisikleta. Napakapit si Leo sa manibela, ang mukha'y puno ng konsentrasyon. At pagkatapos, nahanap niya ang kanyang balanse. "Papa! Nakikita mo? Kaya ko na!" Sigaw ni Leo, ang mga paay mabilis na pumedal palayo. "Ang galing!" Sigaw ni Marco, napapalakpak. Tumayo sa tabi niya si Liam, seryosong nakahalukip-kip. "Ako naman, Papa!" sabi ni Liam. "Mas mabilis pa ako sa kanya." Napangiti si Marco at ginulo ang buhok ng anak. "Oo naman, pero hintayin muna nating bumalik ang kapatid mo." Lumabas si Liana mula sa kusina, may dalang isang pitzel ng malamig na juice at mga baso. Nakasuot siya ng simpleng bestida, ang buhok ay nakapusod lang, ngunit para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. "Mukhang may bago na tayong magkakarera dito," sabi ni Liana, ngumingiti. Lumapit si Marco at inakbayan siya, hinalikan siya ng marahan sa noo. Salamat sa tulong ng lolo nila. Siya ang namili ng mga bisikleta. Ang ama ni Marco, si Don Ricardo, ay naging isang sorpresang biyaya sa kanilang buhay. Matapos ang maraming taon ng pananahimik, muli itong kumilos. Tinulungan nito si Marco na magtayo ng sarili niyang maliit na construction firm. Hindi kasing laki ng AGC, ngunit sarili niya. Isang kumpanyang nakatuon sa paggawa ng mga disenteng bahay na abot kaya ng mga ordinaryong pamilya. Walang nang kumukulong sa dibdib ni Marco tuwing papasok sa trabaho. Sa halip, mayroon siyang kasiyahan at layunin. "Mama, Papa, tingnan nyo! Walang kamay!" Sigaw ni Leo mula sa malayo na agad sinundan ng isang malakas na kalabog. Nagkatinginan sina Liana at Marco at sabay na tumawa bago tumakbo palapit sa kanilang panganay na anak na nadapa. Walang bali. Kaunting gasgas lang sa tuhod na ginamot ng halik ni Liana at ng pangakong ice cream mula kay Marco. Ganoon na ang buhay nila. Simple, ordinaryo, puno ng maliliit na aksidente at malalaking tawanan. Ang mga gabi ay hindi na puno ng takot, kundi ng mga kwentuhan bago matulog. Ang mga umaga ay hindi na simula ng isa na namang araw ng pag-iisa, kundi simula ng isa na namang araw na magkakasama. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin ang napagod na kambal, naupo sila sa maliit na beranda sa labas, magkatabi sa isang duyan, pinapanood ang mga bituin. "Iniisip mo ba siya?" tanong ni Liana, ang ulo'y nakasandal sa balikat ni Marco. Alam ni Marco kung sino ang tinutukoy niya. Umiling siya. "Minsan, naaawa ako sa kanya. Ang laki ng imperyong hawak niya, pero mag-isa siya sa loob noon." Ang balita mula sa AGC ay bihira, ngunit alam nilang si Doña Isabela pa rin ang namumuno. Mas istrikto, mas malupit. Hindi na ito nagtangkang makipag-usap sa kanila mula noong araw ng board meeting. Parang bulang naglaho na lang din si Marco sa buhay nito. "Siguro balang araw," sabi ni Liana. "Mapapatawad din niya tayo. At mapapatawad din natin siya." Hinigpitan ni Marco ang yakap sa kanya. Ang Liana na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng puno ng pader. Natuto siyang magtiwala muli, magmahal muli, hindi lang para sa mga anak nila, kundi para na rin sa sarili niya. Tumingin si Marco sa kanilang maliit na bahay, sa hardin kung saan natutong magbisikleta ang mga anak niya, sa bintana ng kwarto kung saan mahimbing silang natutulog. Hindi na siya ang bilyonaryong CEO. Wala na siyang penthouse, mga luxury car, o walang katapusang kapangyarihan. Ngunit habang nakaupo siya roon, kasama si Liana sa kanyang mga bisig at ang tunog ng mahinang hilik ng kanyang mga anak mula sa loob, naramdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. "Ito ang aking imperyo,"
bulong niya. Hinawakan ni Liana ang kanyang kamay. Ang ating tahanan! Sa gitna ng kanilang payapang sandali, tumunog ang cellphone ni Liana na nasa maliit na mesa. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Nagkatinginan sila. Isang kislap ng lumang takot ang dumaan sa mga mata ni Liana, ngunit mabilis itong nawala. Hinawakan niya ang kamay ni Marco, isang tahimik na pagpapatunay na hindi na siya nag-iisa. Ngumiti siya, kinuha ang telepono at buong tapang na inabot ito kay Marco. Sino man ang nasa kabilang linya, isang multo mula sa nakaraan o isang hamon mula sa hinaharap, hindi na ito mahalaga. Dahil ngayon, anuman ang dumating, haharapin nila ito nang magkasama. At dito, nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong tapat na pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa kwento ni Marco at Liana, at sa kanilang kambal na sina Leo at Liam. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, ramdam namin ang bawat pighati, bawat galit, bawat pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang bawat kislap ng pag-asa. Naging isang paalala ang kanilang kwento na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pamilyang handa niyang ipaglaban at sa pag-ibig na handa niyang pagsumikapan. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad sa iba, at lalo na, pagpapatawad sa ating mga sarili. Isang patunay na mayroong pangalawang pagkakataon at laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Aling eksena ang nagpaiyak o nagpakilig sa inyo ng husto? Hinihiling namin na ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais naming mabasa ang bawat isa. Hanggang sa susunod na kwentong muli nating sasamahan na magpapakilig, magpapaiyak, at magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Love Kilig TV.